tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Ayang lira, hipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pagunita kay Santa Agata, dalaga at martir. Nanindigan siya para kay Kristo na kanyang minamahal. Tayo nalayo, tayo nagkasala. Manindigan tayo kay Jesus. Bumalik tayo kay Jesus. Ang ating pagkakasala, hingi natin ang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay nanikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin, dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang ito ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Jaar, namin nasumpungan ang aming sinabi. Ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan kami iyong panahanan.
Sa iyong tahanan poon, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag na kapangyarihan ang mga saserdote, bayaang magayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Gennesaret, isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na nasa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod o kabukiran, dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-5 linggo ng karaniwang panahon, pagunita kay Santa Agata. Magandang umaga, mga kapanalig. Mga kapanalig, you are God's miracle. Milagro ka ng Diyos kasi may milagro na ginagawa ang Diyos sa iyo ngayon. Ikaw ay nakikinig ng misa, nanonood ng misa. Ikaw ay nakapagdadasal, nakapagsisimba. Buhay ka, humihinga ka. Milagro yan ng Diyos. Hindi, yung buhay, hindi iyan dahil sa iyo. Hindi ikaw may gawa niyan. Ang Diyos ang may gawa niyan. Ang Diyos ang may bigay ng buhay sa iyo. At kung buhay ka ngayon, you are God's miracle. Alam mo kapanalig, may mga taong kahapon nandiriyan pero hindi nagising ngayong araw na ito. Ayon po sa statistics po, 166,582 hindi nagising ngayong araw na ito. Hindi magigising mamaya. Kahapon nandyan, pero ngayon wala na. Kapanalig, hindi ka kasama doon. Kasi ikaw ay kasama sa bilyong nagising. Magpapatuloy, maglilingkod sa Diyos, gagawa ng mabuti at magmamahal. Gusto ng Diyos na buhayin ka, gusto ng Diyos na pagpalain ka, gusto ng Diyos na gumawa ng milagro sa iyo, kasi gusto ng Diyos na ikaw na minamahal, magbahagi ka ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw na tinulungan, tumulong ka sa nangangailangan. Ikaw na ginawan ng milagro, ikaw ay maging God's miracle para sa iyong kapwa. Huwag mong kakalimutan, kapanalig, lahat ng meron ka galing sa Diyos. At lahat ng magagawa mo ay patuloy mong magagawa. Hindi lamang dahil sa lakas mo, bagkus dahil sa grasya ng Panginoon. You are God's miracle. Sa Ebanghelyo po, narinig po natin, muli nagpagaling si Jesus ng napakaraming tao. Katatawid lamang po nila ng lawa. Nagpunta sila sa Gennesaret at ang daming tao
nasa higaan, yung mga may sakit, dala-dala po nila, inilalapit sa harapan ni Jesus, at ang hiling po nila, mahawakan man lamang kahit yung yung dulo ng damit. Ganun yung pananampalataya ng mga tao. Kahit yung dulo ng damit, mahawakan nila. At lahat po ng makahawak sa damit ni Jesus, gumagaling. Gumagaling. Bakit ka pinagagaling ng Diyos? Bakit ka hinihilom ng Diyos? Bakit ka tinutulungan ng Diyos? Yun nga kapanalig Kasi ikaw na pinagaling, God wants you to become a miracle. Ikaw na binuhay ng Diyos, gusto ng Diyos maging milagro ka ng Diyos para sa ibang tao. God wants you to become God's miracle. Sinabi ko kanina dun sa simula ng program nating Healing Touch, ang sumusuko hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay hindi sumusuko. Pero kung hindi ka sumusuko, mapapagod ka. Anong ginagawa mo kapag napapagod? Nagpapahinga. Pero yung pagpapahinga po, hindi po iyan yung pag-upo at pagtulog lamang. Ang pagpapahinga ay yung bang kasama mo ang mga tao na magbibigay sa iyo ng lakas. Kasama mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kasi kung kahit masarap yung pagkain, kahit maganda yung lugar, kung ang kasama mo naman yung kaaway mo, palagay ko hindi ka mapapahinga. Mai-stress ka pa. Kaaway mo yun Paano ka mapapahinga? Pero kahit simple lang, kahit sa bahay, simpleng lugaw, simpleng pagkain, pero ang kasala mo, mga minamahal mo, mga kaibigan mo, mapapahinga ka dyan, talagang lalakas ka. Tapos, bago ka matulog, nagdasal ka muna. Pagkagising mo, nagdasal ka ulit. Nako, ang sarap ng tulog mo, ang ganda ng gising mo, kasi pinagpahinga ka, pinapalakas ka ng Diyos. Kaya nakakaya Kaya pala hindi ka sumusuko kapanalig Kahit nahihirapan, kahit napapagod, alam mo yung gagawin Lalapit sa Diyos. Tapos pagagalingin, hihilumin, palalakasin ng Diyos at pagbangon, laban ulit. At kapanalig, alam po natin kung ano bang ibig sabihin ng tunay na pagpapagaling. Alam niyo po sa darating na linggo, sakto naman po, linggo po yung World Day for the Sick. Ito rin yung araw ng kapistahan ng mahal na ina ng Lourdes. Karaniwan po nagkakaroon ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit kapag kapistahan ng mahal na ina ng Lourdes. Linggo, so doon po kami magmimisa sa may grotto, sa may Lourdes, at dinadala po yung lahat ng may sakit. Yung mga may sakit po na gustong pumunta ng simbahan, ano po yan, ang ginagawa po sa amin, binubuhat talaga sila ng mga communion ministers po namin. May mga papag na nga po silang ginawa. Talagang mula sa bahay, yung iba po ilalagay pa sa bangka, dadalhin sa simbahan. Kasi po hindi na nga nakakapagsimba gusto po ng mga may sakit, kahit daw yung araw na yon, makapunta sila sa simbahan, makapagsimba sila. At yun nga po yung gagawin po namin. Naalala ko, ganun din pala yung ginagawa ng mga tao nung panahon ni Jesus. Inilalagay sa parang papag, parang higaan, at binubuhat ng mga tao. At lahat ng makakita, makahawak sa damit ni Jesus, gumagaling. At yun yung panalangin ko. Lahat ng mga may sakit, gumaling. Pero hindi lamang mawala yung sakit. Ulitin ko, ang pagpapagaling ay hindi lamang yung mawala ang sakit. Kasi may mga tao na wala yung sakit. Kaya lang pagtagal-tagal, walang sakit na nararamdaman, nawala yung sakit Bumalik dun sa bisyo. Bumalik dun sa galit. Bumalik dun sa hindi pagpapatawad. Bumalik sa paggawa ng masama. Ayun, nadoble yung sakit. Bumalik. Ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang yung nawala ang sakit. Ang tunay na pagpapagaling ay yung bang kahit nasasaktan ka, hindi na yung kapansanan, Iba na hindi na yung sakit. Yung bang talagang nasasaktan ka kasi may ginagawa kang mabuti. Nasasaktan ka kasi nahihirapan ka.
Ito yung mga tunay na gumaling. Yung bang kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit nadadapa, kahit nasusugatan, hindi sila sumusuko. Kahit hirap na yan, tuloy pa rin. Yun nga, papahinga ng konti, dadasal, magpapasama sa Diyos, papatuloy pa rin. Babangon, laban ulit. Kapanalig, iyan yung mga tunay na tumatanggap ng kagalingan ng Diyos. Kapanalig, ikaw yan. Di ba nasasaktan ka, nahihirapan ka sa trabaho, nasasaktan ka sa pamilya, nasasaktan ka sa paglilingkod mo sa simbahan, nahihirapan ka. Pero tumitigil ka ba? Hindi naman. Konting tulog, konting luhod, konting dasal, hinihilom ng Diyos, pinalalakas ng Diyos, lingkod ulit, magmamahal muli, susunod muli sa Panginoon, kahit nahihirapan, hindi sumusuko. Kung kaya, ikaw na nahihirapan, nagsasakripisyo, magtatagumpay ka. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka sumusuko. Gawa po sa tulong nung panalangin ni Santa Agata na hindi sumuko, nanindigan para kay Kristo hanggang kamatayan. Kung kaya't nakamit niya ang tagumpay ng buhay na walang hanggan, tayo rin nawa. Kasama si Kristo, huwag susuko at makamit ang tagumpay na binibigay ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ating tutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway wag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao naway tumanggap na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso ay gawin mong laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming kapatid. Sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-iibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos nalwalhati ang langit at lupa. Sana, o sana. Sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, tapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay humingay, sarili ay inihain, bilang pagkaitinunit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, at ni Ernesto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Agata, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw at patawarin mo aming sala. Pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng Misa 3 doon na magsakit. Bagkos yung kahit nasasaktan ay patuloy na sumusunod sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalaing kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo. Ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, umayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pagpapagaling ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sempiter na gloria, vivitam siglet termino, nobis done in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Et a nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose,
kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.